Dahil ang gusto ng demonyo, mag-ingay ka. Ang gusto ng demonyo, mag-aleluya, aleluya ka, mag-amen, amen ka. Purihin mo ang Panginoon sa harap ng mga tao, ipangaral mo ang kanyang salita, kahit hindi mo naintindihan yung mga pinagsasasabi mo. Di ba? Ang dami-daming taong ganyan. At marami lalo yung mga nagsisimba araw-araw. Kala mo palagi, ang dami na nilang alam. Pero ang totoo, marami ka pang dapat malaman. Amen ba yun? Dapat alamin mo yung buong katotohanan. Dapat kilalanin mo pa si Kristo ng mas malaliman. At dapat mong pakinggan ang katotohanan sa kabuuan. Hindi yung gusto mo lang na marinig. Amen ba yun? Kaya, paalala, mahalaga sa buhay ng pananampalataya ang pananahimik. Dahil ang ibig sabihin ng pananahimik ay pakikinig. Ang ibig sabihin ng pakikinig ay pangunawa. Ang ibig sabihin ng pangunawa, hindi sa kapraso lamang kundi sa kabuuang katotohanan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkilala kay Jesus ng malaliman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa Capernaum. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan siya kung magsalita. Naroon sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas, "Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos." Subalit pinagwikaan siya ni Jesus, "Tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan." At sa harapan ng lahat, ang tao'y inilugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nang gilala silang lahat at sinabi sa isa't isa, "Anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa." Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga at paumanhin po sa aking pagkahuli. Mabuti pa ho yung demonyo, nakikilala si Jesus. Ba yung mga tao kahapon sa ebanghelyong narinig natin kahapon, mga kababayan na nga at kamag-anak ni Jesus, hindi pa nila kinilala ang Panginoon sa kabila ng kanilang kaalaman tungkol sa mga himala na nagawa na ng Panginoon sa ibang lugar. Pero ang tanong, bagamat nakilala ng demonyo kung sino si Jesus, bakit pinatahimik ni Jesus ang demonyo? Ayaw ba niyang malaman ng mga tao kung sino siya talaga? Para po maunawaan natin, tingnan po natin kung ano yung nangyari sa Ebanghelyo. Nagsasalita si Jesus at habang nagsasalita siya, sumabat po yung demonyo. At ito po ang nais ng kaaway ng Diyos o kaaway din nating lahat, na huwag nating marinig at maunawaan ang salita ng Diyos. Ginagambala niya ang ating pakikinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya kung minsan, ang nais lang pong marinig ng kaaway ay iyong bahagi lang ng katotohanan at hindi yung buong katotohanan. Dahil kung maririnig natin yung buong katotohanan, mas mauunawaan natin at makikilala ang Panginoon. At syempre, alam nating ayaw yan ng demonyo. Kaya po, pinatahimik ni Jesus yung demonyo sa Ebanghelyo
Hindi dahil sa totoo yung sinabi ng demonyo, kundi dahil masama ang motibo ng demonyo sa pagsasabi ng katotohanan iyon. At ano yung masamang motibo na yon? Na ang gusto ng demonyo, ang makilala nila kay Jesus ay hindi yung kabuuan ng kung sino siya o yung makilala siya ng buong buo at maunawaan siya ng mas malalim. Ang gusto ng demonyo, lituhin yung mga tao at biglain sila dun sa katotohanan na siya yung banal ng Diyos o siya nga yung anak ng Diyos. Sa puntong ito, alam nating nagpapakilala pa lang si Jesus sa mga taga-Capernaum. Wala pa silang ideya. Kaya kung ano man yung sinasabi ng Panginoon, namamangha pa lang sila. Tapos biglang sasabihin ng demonyo, ikaw ang banal ng Diyos. Paano maiintindihan ng mga tao yun, di ba? Pero yun ang gusto ng demonyo eh. Malito ang tao at ang panghawakan ng tao ay yung kaprasong nalalaman lang niya tungkol sa Diyos. Minamahal kong mga kapatid, ang gustong mangyari ng demonyo, huwag lumalim ang pagkilala natin kay Kristo. Huwag nating maunawaan ang kanyang salita. Kaya, tandaan ninyo, nagtatagumpay ang demonyo. Una, kapag nagpapahayag ng salita ng Diyos at nadidistract kayo. Kapag ka ang pinaniniwalaan lang ninyo yung kaprasong katotohanan lang tungkol sa kanyang salita. Kapag ka kayo ay nagba-Bible cutting, alam niyo ba yung Bible cutting? Yung bang kukuha lang ng isang verse ng Bible, tapos yun na yung paniniwalaan, yun na yung titingnan niyang pinakamahalaga. Hindi. Kapag binasa mo ang salita ng Diyos, dapat buo. Hindi yung kapraso lang na gusto mong unawain. Nagtatagumpay ang demonyo kapag iyan lang ang pinagtuunan mo ng pansin. Tingnan po ninyo yung mga ibang pananampalataya. Kukunin ng isang verse, gagamitin para ipanglaban sa ibang pananampalataya o sa pananampalatayang Katoliko. Tuwang-tuwa ang demonyo. Bakit? Yung kaprasong nalalaman, kahit hindi masyadong nauunawaan, itinuturing na buong katotohanan. At dahil dito, nagkakamali ng pangunawa at hindi lubos na nakikilala si Kristo. At hindi lamang yun, yung kaprasa mong pagkaunawa, yung hindi mo masyadong nauunawaan, ipinapahayag mo pa, mas natutuwa ang demonyo ng ganyan. Na akala mo kapag nagsalita ka, alam mo na lahat. Na kapag nagsalita ka, akala mo na iintindihan mo na yung ipinapahayag mo. Kaya nga, mas lalo dapat malaki ang puwang ng pakikinig natin kaysa sa kagustuhan natin na ipahayag o ipaliwanag ang mga bagay na hindi naman natin masyadong naiintindihan. Nakikinig ba kayo? Yun nga nakalulungkot eh. Gustong-gusto na nating magpahayag, gustong-gusto na nating mangaral, pero hindi naman tayo naglalaan ng panahon para mag-aral. Hindi naman tayo nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos. At hindi naman tayo nananalangin para mas lumalim ang ating pagkilala kay Kristo at maunawaan ang kanyang salita. Kaya ano ang sabi ng Panginoon sa mga demonyo na nanggugulo sa atin? Manahimik ka! Dahil ang gusto ng demonyo, mag-ingay ka. Ang gusto ng demonyo, mag-aleluya, aleluya ka, mag-amen, amen ka. Purihin mo ang Panginoon sa harap ng mga tao, ipangaral mo ang kanyang salita, kahit hindi mo naintindihan yung mga pinagsasasabi mo. Di ba? Ang dami-daming taong ganyan. At marami, lalo yung mga nagsisimba araw-araw. Kala mo palagi, ang dami na nilang alam. Pero ang totoo, marami ka pang dapat malaman. Amen ba yun? Dapat alamin mo yung buong katotohanan. Dapat kilalanin mo pa si Kristo ng mas malaliman. At dapat mong pakinggan ang katotohanan sa kabuuan.
hindi yung gusto mo lang na marinig. Amen ba yun? Kaya, paalala, mahalaga sa buhay ng pananampalataya ang pananahimik. Dahil ang ibig sabihin ng pananahimik ay pakikinig. Ang ibig sabihin ng pakikinig ay pangunawa. Ang ibig sabihin ng pangunawa, hindi sa kapraso lamang kundi sa kabuuang katotohanan. Ang ibig sabihin nito ay ang pagkilala kay Jesus ng malaliman. Amen? Kaya sana, kung masyado tayong maingay, manahimik. Kaya sana kung alam mo, kakaunti pa lang ang iyong nalalaman, manahimik. Kaya sana, bago ka magpahayag, manahimik. Sikapin mo munang maunawaan at makilala si Kristo upang hindi magtagumpay ang demonyo. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.